Hello, magandang gabi sa inyong lahat or magandang umaga. Depende kung kailan yung mapanood to. So marami nagre-request, marami nagsasabi na react to si Kuya Red. Okay, sige. Wala naman akong magagawa dyan, men eh. I mean, ano ba naman ang magagawa ko, 'di ba? Kundi ano na lang, sundin yung gusto nyo. Ito, ayoko na talaga reakan si Kuya Red, ah. Kaya lang kayo, mga makukulit kayo eh. Hindi kayo makatiis eh. Anyway, mga kababayan ko. So ito yung ito yung video. Ang title nito, Solo Investigation daw. Hindi pala siya nakatawid. So solo daw ito, ano. Ayan naman dito sa title. Solo investigation. So tingnan natin 'to mga men. Ano ba 'to solo na investigation ni Kuya Red na 'to? Play natin. Hello mga idol, Kuya Red here. At nandito tayo ngayon para imbestigahan itong sementeryo na pinuntahan na natin dati. Okay, so dito meron nagpapakita na nakaitim. At sabi nila, itong parte daw talaga ng sementeryo na to is marami talaga nagpaparamdam dito. Ako, hanggat maaari, babawasan ko na yung yung pagiging harsh, ha. Kasi baka mamaya magalit si Kuya Red eh, di ba? Ano natin, maging ano tayo, wag na nating isipin yung negativity sa video na to. Di ba? Pilitin natin na i-appreciate kung ano yung nais ipakita ni Kuya Red dito sa video na to. 'Di ba? Wag na tayo mag-isip na si Kuya Red ay namimeke, 'di ba? Kung ano yung mapanood natin sa video na to. React natin na kung ano yung mafe-feel natin. So, mga idol, merong disco na background sa video natin. Hindi ko alam kung bakit pumupunta tayo sa mga sementeryo. Timing na merong mga disco. Siguro dahil bakasyon na. At siguro dahil malapit na yung Pasko. So, advance Merry Christmas pala sa inyo, no? So, hayaan na natin yan. Meron pa dun. Ano yan, busina ata ng truck yan. Akala ko sasabihin mo paranormal eh. Ngayon, titingnan natin kung ano yung makikita natin ngayon. This is a solo exploration. So, mag-comment kayo mga idol kung meron kayo napansin nakakaiba, no? So, sinabi ni Kuya Red, mag-comment daw tayo kung may mapapansin nakakaiba. Wala tayong gagamitin ng mga equipment ngayon. Ang gagamitin natin ngayon is motion sensor ball lang. Pati yung natin, laser beam light. Explain ko na lang sa inyo mamaya. Okay, so sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to my channel. May lagapak. May kalabog. Kuya Red Goes Adventures. Huwag nyo kalimutan i-share. Ikalat natin. Ang I mean, napakaswerte talaga ni Kuya Red na pag siya yung yung explore, talagang masyadong active yung mga yung mga kaluluwa. Pagka nag-umpisa na siya, nagkakalabugan na agad, no? Ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. So, pinuntahan ko to ng umaga, dito na mayroong nagpakita na kaitim. So, para hindi ko na-explain, ito po yung video sa itaas, panoorin nyo na lang, ha? Yan, so huwag natin patagalin to. Let's go. So, kung maalala nyo, ito yung ito yung pinuntahan natin dati. Meron na akong gustong tingnan dito. Magandang gabi sa inyo. Oo nga pala si Kuya Red, meron akong namataan dito dati. Pipilitin kong mag-shut up ha. Para hindi ma-offend yung mga ma-offend. Na kulay itim na nagpakita. Dito mismo mga idol. No? Magandang gabi sa inyo. Commercial pa. Yaan nyo, pagka nagka-budget ako, mag-YouTube premium ako para wala ng commercial.
Andito ako, bumibisita lang. Ingay ka. Wow! Sorry hindi ko na kasi mapigilan minsan yung pag... wow! Pag gumagano si Kuya Red, parang natitrigger na yung yung funny bone ko eh. Parang may sumilip din mga idol, promise. Oh my goodness. Ano to? Gamot? Wow. Gamot? Wow. Laging ganun Tinatanong ko lang po ganun pala ang mga multo. Palaging nagpaparamdam sa bubong. Kasi kalabog na naman sa yero, men, tinan mo. Gamot? Di ba typical yan sa mga videos si Kuya Red? Pagka kay Kuya Red, mga multo, laging kumakalabog lagi sa bubong. Hindi nawawala yung kalabog sa bubong. Pag nasa sementeryo si Kuya Red, ganun pala ang mga multo, no? Ang lagi nilang pinagkakalabugan lagi sa bubong. I mean, ako naiintindihan ko, let's say, pag ang multo, poltergeist sa isang bahay, ginagalaw niya yung mga lamesa, yung mga upuan, at kung ano ng mga furniture kasi nga doon siya nanirahan sa sa loob ng bahay before. Doon siya nakatira, 'di ba? Sanay siyang maki-interact doon sa mga furnitures na nandoon sa loob ng bahay na nabubuhay pa siya. Kaya yun yung kinakalabog niya. Pero kahit kailan hindi ko naiintindihan na yung multo lagi nagkakalabog ng yero. At sa sementeryo pa. Ano yun, nabubuhay sila? Sila yung mga karpintero ng ng sementeryo ng araw. At doon sila sa bubong. Nagigets yung ibig ko sabihin? Hindi, wala naman ako magagawa kung tunay po to eh. Kung tunay itong video na to. Nagtataka lang ako kasi ayon sa sinasabi ni Sir Ed Caluwag, kaya nagmumulto ang isang multo dahil may na siya doon, may imprint siya doon sa lugar. Kumbaga, napagdaanan niya yung lugar na yun, kaya nonsense daw pagka halimbawa magmumulto ka sa isang lugar na hindi mo naman pinanggalingan. Let's say kahit kailan hindi ka pa nakakapunta ng Cebu, then na-deads ka, tapos bigla magmumulto ka sa Cebu. Dahil kung ganun, men, kahit saan pwede nang pagmultuhan ng Hindi, maybe pagka nandun yung kamag-anak mo, pwede pa siguro kasi pwede mong gabayan yung kamag-anak mo pagka ikaw ay deads na. Pwede kang sundan. Actually, ito nangyari sa akin dito sa bahay. Kahit kailan hindi pa nakapunta ang tatay ko dito sa bahay namin Pero minsan naramdaman ko yung tatay ko dito. Parang may tumawag sa akin na boses. Na boses na, alam ko na record yata sa cellphone yun before Sobrang tagal na nung video na yon. Sobrang tagal na ng video. Na yun. Hindi ko na mahalukay kung nasan. Boses ng tatay ko na-capture dito sa bahay. Pwede siguro yon dahil nandito ako Pero yung halimbawa katulad nito na what's the point na magmulto ka sa isang lugar na kahit kailan hindi ka pa nakakapunta? Or halimbawa, nakapunta ka na, let's say, nung nabubuhay pa, nagmo-mall ka. Ang weirdo naman nun, tapos magmumulto ka sa mall. Pwede ba mangyari yon? Hindi ka naman, pwede, lagi kang pumapasyal sa mall na yon, tapos bigla ka na deads. Kaya ka pupunta ng mall. Pwede. Pero yung once ka lang nakapunta, I'm so sure, hindi ka naman lagi sa sementeryo nung nabubuhay ka, bakit nagmumulto ka sa sementeryo? Tapos, ang pagmumulto mo pa, nagkakalabog ka pa ng yero.
Okay lang sana kung kinakalabit mo si Kuya Red eh. Pwede kang maging play. Pero yung never ko naiintindihan yung magkatok ng yero. Ano ba dati ang multo na yan? Karpintero ba dati yan? Hindi, tinatanong ko lang po ngayon kung ganyan po talaga ang multo, wala naman ako magagawa. Parang damit. Inuulit ko hindi ako expert sa paranormal. Kaya lang may napapagtanungan ako na nagki-claim na may nalalaman sila sa ganyan pero conflicting yung yung data na nakikita ko eh. 'Di ba? Ba't ka magmumulto sa sementeryo? Ano bang dahil nandiyan yung katawan mo? Eh hindi ka naman na-aware nung dinala yung katawan mo diyan eh. Sa ibang ka na namatay eh. Sa ibang halimbawa namatay ka sa bahay nyo or sa ospital ka namatay. Pwede. Kasi dun humiwala yung kaluluwa mo eh. Tapos yung katawan mo, hindi ko nagigets na bakit kailangan magmulto sa sementeryo. Meron siguro kung may magmumulto dyan, kung may ni-rape dyan, dyan siya ni-rape sa sementeryo. Or dyan siya pinatay. Pwede. Pero yung mga nakalibing dyan, magmumulto dyan. Hindi, dahil creepy naman talaga sementeryo, Kasi ang sementeryo kilalang lagayan ng patay. Di ba? Yan, kung maalala nyo. Dito yan dati. Pinuntahan natin, Mga idol, grabe. Buti hindi ka na Biglang lumamig, promise. Buti hindi ka na nag-ghost tube, Kuya Red. Biglang lumamig yung Ano yung patunay? Ito may kiniklaim si Kuya Red na lumamig. Hindi ko kinokontra si Kuya Red Hindi ko naman sinasabing sinungaling siya agad dun sa sinabi niya. Kaya lang syempre, di ba, need namin ng patunay kung lumamig talaga. Ano yung patunay? Sana may thermal camera ka. Total ghost hunter ka naman. Or may baseline ka nung una na ganito, di ba? Kasi pag mga salita na ganyan, pwedeng i-claim ng kahit na sino yan eh. Kahit dito, sabihin ko na nakaupo ako dito, biglang lumamig. O paano nyo mapapatunayan na biglang lumamig? Diba? paligid mga idol, promise naka-jacket ako pero ramdam ko yung parang gumaga. Hindi natin narinig masyado kung may mga kalampag kasi maingay yung hindi ko alam saan banda yung parang ata dun sa labas ng simenteryo. Wow, labas ng simenteryo. Wow, oh my goodness. Hindi, bibigyan ko nga ng chance mag-explain bakit nagmumulto sa sementeryo yung mga nilibing dyan. Tapos at the same time, nagmumulto din sa bahay. Ano yan? Laging nasa bubong eh. Mga multo yata ng karpintero yan. Magandang gabi sa'yo. Oh my God. Oh my God. Ako nga pala si Kuya Red. Biglang lumamig yung paligid mga idol, promise. Wow. Talaga. Wow. Wow. Binisita ko lang kayo dito. Wow. Kasi nanggaling na ako dito dati. Wow. Hindi ko alam kung naalala ninyo. Oh my goodness.
merong nagpakita sa akin dito dati. Wow. Makulay itim. At magpapakita uli yung nakaitim na yun. Mga idol, promise, kakaiba talaga. Nangyari yung kalabog na yun pag hinaharap ni Kuya Red sa kanya yung camera niya. Wow. Tumunog doon. Wow. May tumunog dyan, promise. Ano yung, alam nyo, ang nagiging boring na dito sa videos na to. Wala nang bago min eh. Diba? Same, kaya napapansin nyo, tinatamad na rin ako mag-react sa ganitong video. Na, kasi request kayo na request eh. Marami nagre-request, marami nagsasabi. Pero kung titingnan nyo, isa lang naman yung pattern eh, kakalabog-kalabog. May magpapakita. Hindi naman pupuntahan. Kakalabog-kalabog, may magpapakita. Na, ano ba yung na-accomplish dito? Ang sinasabi ni Kuya Red, tinutulungan daw niya. Paano mo matutulungan yun? Na makatawid. How sure are you na natulungan mo? Ganyan din ang ginawa mo na nakaraan, hindi mo na siya natulungan na nakaraan. Kaya ka bumalik, magpapakita na naman uli sa'yo dyan. Ibig sabihin, nonsense yung ginagawa mo dyan. Diba? Kung kiniklaim mo, pinupuntahan mo dyan para tulungan mo yon, kung sino man na nandyan, failure ka. Kasi babalik ka uli, nandyan na naman uli siya eh. Ibig sabihin, walang katuturan yung ginagawa mo dyan sa... Hindi, nagsasalita ako ng totoo, mamaya may magagalit na naman sa akin. Hindi, kukontrahin nyo ba ako, mga kababayan ko? Na may katuturan yung ginagawa ni Kuya Red dyan? Kung ang katuturan ng ginagawa ni Kuya Red dyan ay to prove us na nag-i-exist yung mga ganyang espiritu, yung unang exploration mo dyan, enough na yon. Na-prove mo na sa amin eh. Anong nangyayari, ginagasgas yung style hanggang sa makuha na namin yung pattern, ikaw rin na naglalaglag sa sarili mo. Kasi nagiging predictable naman eh. Anong kaibahan nito sa ibang explorations mo dati? Wala. Diba? Kalabog-kalabog pakita, habol. Kalabog-kalabog pakita, habol. Hindi ko alam. Kumaga sa sino yung mga nanonood ng pelikula nung 90s? Ng mga Pinoy? Di ba nakukuha nyo rin yung pattern? Ang pattern nung una, ganito kaya nahahalata ako manufacture eh. Same ito ng paggawa ng pelikula ng mga Pilipino nung 90s. So just imagine ganito tingnan nyo kontrahin nyo ko kung mali ang sinasabi ko sa pelikula, mga action movies nung 90s. Unang-una, mahirap yung lalaki. Palaging mahirap yung lalaki. Yung collab team niya mayaman, anak mayaman. Di ba? Unang-una, galit silang dalawa. Yung mag-collab team, magkagalit muna yon. Ngayon, maglalakad yung babae, yung leading lady. Palaging mababastos sa inuman yan. Maglalakad siya sa inuman, mababastos siya sa inuman. Ipagtatanggol siya ng bida. Tama ako, di ba? Ganito yung nangyayari sa pelikulang 90s. Ipagtatanggol siya ng bida. Ngayon, mabubugbog yung bida dun eh. Pero siya yung mananalo doon sa bugbugan sa inuman. Ngayon, pupunta sa bahay ng babae, yung lalaki na bida. Gagamutin siya ng babae, yung gamit yung bulak na may alcohol na ginaganon yung pasa. Sabihin, aray, gumaganon-ganon pa yan, di ba? At magkakatinginan silang dalawa. Maghahalikan silang dalawa. Biglang tutunog na yung saxophone. Magkakaroon na ng bed scene. After nun, yung magkaaway na leading lady at bida, magka-love team na sila. Then, suddenly, magsasayawan sila sa beach. Tama ba ako? Pelikulang 90s. After magsayawan sa beach niyan, may makikidnap. Makikidnap yung leading lady. Dadalhin yung leading lady sa bodega. Palaging doon sa bodega yung barilan eh. Di ba? Then, biro mo isang batalyon yung kalaban ng bida.
ano yun, mapapatay niya lahat yun, isang barilan lang. Pero yung pinaka-boss, pagka binaril yun, babangon pa uli yun. Tama ba ako? Or isa pang, pagkabangon nun, magkukwentuhan muna yung dalawa. Then, sa di malamang dahilan, instead na barilin niya yung kalaban, ibababa niya yung baril niya, magsusuntukan sila. Di ba ganun yung formula ng 90s eh? Then pagka nasuntok na, biglang babarilin niya, mamamatay yung boss, saka darating yung mga pulis. Di ba? Kapang-kapa na natin yun. Parang ganito yung nangyayari. Ano ibig ko sabihin dun sa comparison ko sa pelikulang 90s? Dahil yun ay manufactured, yung movie na yun. Yun ang nakakapa natin sa ginagawa na itong mga to. Di ba? May pattern na tayo nakikita. Unang-una, kakalabog-kalabog sa sementeryo, kakalabog-kalabog. May magpapakita, susundan, hindi naman... Tingnan natin na, hindi ko pa napapanood to. Ano bang gagawin niya dito pagka nakita niya yung Black Lady dito? Gumalaw dati kung eto ba yun. Kasi kung yan na naman, susundan mo yung Black Lady at hindi mo na naman ituturo yung camera mo, ginagago na lang talaga yung mga tao. Hindi, I'm so sorry, sinabi ko kasi kanina hindi ako magiging harsh dito eh. Pero nakikita na natin yung pattern sa pagmumuka natin eh. Na predictable na masyado yung nangyayari. Yan, o yung isa. Pero dati gumalaw yung tarpaulin. Tapos meron akong nakita dito. Tapos yung nakita ko mga idol, yung nakita ko, hindi ko siya nung lumapit na ako dito, andito yung itim, nakita ko. Hindi ko nakita personally, pero sa editing, nakita ko na may itim dito. Kasi dyan tinago yung itim. Enjoy delicious. Parang natatandaan ko ngayon, Kuya Red, yung ano na yun, yung eksena na yun. Do you remember the classic Ay, Diyos ko. Promise, meron dyan. Meron ako nakitang itim dito. Nakain ko yung lumilipad. Ako yan. At least inaamin niya na siya yun, ano. Oh, May magpapakita ba dito? Bakit parang nasa isang pwesto ka lang, Kuya Red? May magpapakita ba sa tagpo na yan? Kasi nakikita ko parang hindi ka mapakali sa isang pwesto eh. Parang nararamdaman ko nililigaw mo kami. meron ako nakitang itim dito. Nakain ko yung lumilipad. Ako yan. Oh my goodness. Oh. Mga idol, maglalagay tayo ng motion sensor ball. Kasi yun lang yung gagamitin natin ngayong gabi. At yung ano natin. Yan, ito yung motion sensor ball. No? Wow. Wala tayong gagamitin na protection prayer ngayon mga idol, no? Dapat patay na yan eh. Ito may meaning pa yun. Pag namatay na yan, pag gagalawin mo, umiilaw yan. Papatay mo yung flashlight. Yan, umiilaw yung mga yan. Pag pinatay, pag ginalaw mo. Yan. Kung mayroong mang kaluluwa pa na hindi tumawid dati, lalong-lalo yung nakaitim, pwede niyong pagalawin yung bola na nasa ano. Saka isa to, ito yung Akong kasama dito. ito yung madalas kong puna. No? Ano ba yung layunin kung bakit para daw tulungan yung kaluluwa? Paano tutulungan yung kaluluwa? Ipagdadasal. Di ba ginawa mo na yan nung pumunta ka dyan nung una? Hindi nangyayari. Di ba? Hindi ko nagigets eh. Kailangan mong videohan, then ng 20 minutes, tapos sasabihin mo para
sa mga kaluluwa para maligtas na hindi naman nangyayari. Kasi bumabalik ka dyan, nandyan pa rin naman. Kaya useless yung sinasabi na para iligtas yung kaluluwa. Pagalawin niyo yung bola, ha? Sobrang lamig talaga, grabe. Mukhang may inaabangan si Kuya Red dito eh. My God. Wow. Andito ako. Nagbabaka sakali ako na meron na naman akong kaluluwa na matulungan ngayon. Hindi matulungan, makakuha ng video. Huwag mo naman plastikin. Kunyari, tinutulungan mo. Kung gusto mong ito ha, ano ba yung gagawin ni Kuya Red para makatulong sa kaluluwa? Pakisabi nga sa akin, ano bang gagawin talaga ni Kuya Red? Ipagdadasal niya? O in the first place, kung yun lang naman pala yung technique para matulungan mo yung kaluluwa, edi pagpunta mo dyan, magdasal ka na agad. Edi tapos na, sabay layas. Hindi ko nagigets yung purpose na hahanapin mo, then, wow. Tapos, hindi mo naman susundan, di ba? Ano yan? Tumutunog sabihin- mga idol na hindi ko alam kung anong ibon yan. Pero meron tumutunog dyan sa likod. Aswang yun. Pwede ka bang magparamdam sa akin ngayon? Paparamdam na yan. Diba? Sinabi mo na eh. Oh, sabi ko sa inyo eh. Kaya yung mga paano-ano ni Kuya Red na yan, yung mga pa ganyan-ganyan ni Kuya Red na yan, alam ko na yung pattern, may magpapakita. O, anong gagawin natin, Kuya Red? Andyan na yung nakaitim, oh. Wow. Oh, sige. Tatakbuhin ni Kuya Red, ha? Oh, galing. Tatakbuhin. Ang hindi ko naiintindihan dito, nakataas yung camera niya habang tumatakbo siya. Tingnan mo ha. To be fair naman kay Kuya Red, tinakbo niya. Oh, ito yung nagpapakita, ano? Meron nakaitim. Habang nagaganyan siya, ito, nahuli kita dito, Kuya Red. Kuya Red naman, di ka pa ba nadadala, men? Ay, Diyos ko. Huwag kayong magagalit sa akin, ha. Sasabihin nyo na naman, naninira ako. Oh, pagmasdan nyo, ulitin natin na from the very top. Let's start from the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with ABC. Tignan mo ha. O, ito yung ating supposed to be Black Lady. Tama. Ako na yung nagsabing Black Lady. Hindi niya naman sinabing Black Lady yan eh. Pero ako na yung nagsabi na Black Lady yan. Or itim na multo. Para walang away. O. Ngayon, ang gagawin natin dito, mga kababayan ko, yung playback speed babagalan natin. 0.25. Hininaan ko na. So ito, nagpakita na, no? Ang gagawin ni Kuya Red dyan, tatakboy ni Kuya Red. Very good, Kuya Red. Hahabulin mo. Izinom niya pa, no? Now, gagawin ni Kuya Red. Ang tagal. Oh. Susundan ni Kuya Red, ha? Tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo mabuti. O, tinuro ni Kuya Red. O, takbuhin na natin, Kuya Red. Takbuhin na natin. Ngayon, yung camera niya, kung mapapansin nyo, nakaanggulo sa taas. Yung bubong yung tinitingnan ng camera niya. Pero dito, banda dito, mahuhuli nyo to eh. Alam ko matatalino to mga nanonood sa akin eh. Mahuhuli nyo dito. O, habang tumatakbo si Kuya Red dyan, makikita mo yung Black Lady niya doon sa baba. Oh, nakikita niyo yan ha? Ito yung tela ng Black Lady. Tingnan niyo yung cursor ng mouse ko andito, ayan oh. Ito yung tela ng Black Lady yan ha.
Oh, makikita mo siya, naka-crouch na siya sa ilalim. Ang gagawin ni Kuya Red, iaangat niya yung camera niya. Oh, angat niya yung camera niya. Hindi ko naiintindihan bakit kailangan mong iangat yung camera mo. Ano rasyonale? Spider-Man ba yung multo mo at kailangan sa bubong ka tumingin? Oh, pagdating diyan, oh, dahil tingnan mo yung anggulo ng camera mo, no? Ang angle ng camera niya nakatingala. Nakatingala yung camera ni Kuya Red. Kasi nga, nakadapa na dun yung multo. Ngayon, pag tiningnan niya yan, dito ha, mapapansin nyo naman dito. Mapapansin nyo dito. Ulitin natin from the very beginning. Gusto magpapakita, na-establish na natin na yung multo niya nakahiga na or nakadapa. Oh. Susugurin ni Kuya Red. Meron nakaitim. Diretso yun ni Kuya Red na nakatingin sa taas yung camera niya. Oh. Ngayon, dito, ang kulit-kulit niya dito, ang gulo-gulo niya dito. Bakit? Oh my goodness. Kasi gumagapang yung multo niya sa ilalim niyan eh. Kaya, nag-a-adjust siya ng tayo niya. O ngayon, pagtingin niya, wala na. Pumunta na sa likod niya yan. Wala na. Bihira. Sa kanya lang binaba yung camera niya. Ano? Stress na ako dito, men eh. Iba magpatuloy pa ba natin to? Ay, nako. Ano naman to, replay again na to? Ano to? O masarap to ah. Ferrero. Dali lang nag-commercial pa. May kumatok dito. Katok lang pala yung nire-replay. Magpapakita pa ba yung yung multo na yon? Merong footsteps. Ayoko niyan. Gusto ko yung multo. So, yun na yung highlights nun, Tinatamad na rin talaga ako eh. Nakita nyo yung, yung style ni Kuya Red. Pumasok dun yung multo, yung camera niya nakaangat. So, mangyayari, yung multo niya sa ilalim, gagapang palabas yun. Kaya napansin nyo, nag-i-struggle siya ng konti. 11 minutes yun eh. Ulitin nga natin uli. Kasi nga, lumalabas yung multo niya. O, tamo. O, ang kulit niya dyan, hindi siya mapakali dyan. Kasi nga, yung multo niya, gagapang palabas. O, ba't ganyan ka? Asa na yun? Men, ginagawa mo naman kaming tanga eh. Asa na yun, pero yung camera mo nakatutok dyan sa may rehas. Alam naman namin, wait lang Nag-iinit na naman ang ulo ko, men eh. Sabi ko, magiging cool ako ngayon sa Tingnan nyo ito yung multo ni Kuya Red. Ito yung multo ni Kuya Red, Meron nakaitim. Pumasok yung multo ni Kuya Red dito sa may, dito sa may gilid ng nicho. Na nakikita naman natin dito, ayan siya nagtatago siya sa ilalim eh. Nakita nyo yung banda rito yan Nagtatago sa ilalim. Tapos sasabi ni Kuya Red Oh my goodness. Asa na yun? Asa na yun? Ang tinitingnan niya yung rehas. Hindi yung ilalim. Nasa ilalim dapat yun. Nasa ilalim. Ilalim nandun. Para walang kawala. Buong Pero hindi iniiwasan eh. Bahala kayo dyan. Nabubwisit na ako. Missing ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ng ating sandigan.